Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay nakayanan ng Dallas Mavericks ang pagkawala ni Luka Doncic dahil sa sprained right wrist. Sa katunayan, hindi lang sila basta nakaraos kundi nagtagumpay pa. Umakyat sila sa standings ng Western Conference habang papalapit na ang unang quarter ng season. Gayunpaman, kailangan nila si Luka pabalik at mukhang malapit na ang kanyang pagbabalik. Sinabi ni Coach Jason Kidd bago ang laro laban sa Knicks na patuloy ang individual workouts ni Luka. Bagamat hindi nakakapag-ensayo ang buong kupunan dahil sa biyahe at madalas na laro, positibo ang mga ulat tungkol sa kanyang kalagayan. Mukha siyang maayos, sabi ni Kidd. Nagmula pa kami sa biyahe at lahat ng ulat ay nagsasabing maganda ang kalagayan niya, malapit na ang kanyang pagbabalik. Hindi pa kami nakakapagsanay bilang grupo kaya ginagawa niya ang kanyang mga individual workouts at narinig kong papunta siya sa tamang direksyon. Na-diagnose si Doncic na may sprained right wrist 1 linggo na ang nakalipas at nakatakdang masuri bago bumiyahe ang Mavericks sa Sabado para sa mabilisang laro sa Utah at Portland ngayong weekend. Ang pinakamagandang balita ay napatunayan nilang kaya nilang magtagumpay kahit sa maikling panahon na wala ang kanilang superstar nang hindi nawawala sa tamang landas sa standings. Hindi kayang punuan ng isang tao lang ang papel ng isang superstar, sabi ni Quentin Grimes na pumalit kay Luka at nagtala ng 21 punto at 7 rebounds nitong Huwebes. Kailangan naming magtulungan bilang isang koponan. Alam na lahat kami ay magkakaroon ng mas malaking oportunidad na mag-ambag sa opensa at depensa. Nagkakaisa kami bilang isang unit upang suportahan siya habang wala siya. Para kay Kidd, magandang senyales ito na kaya niyang asahan ang mga manlalaro na puna ng iba't ibang papel. Ang pagsisimula at pag-bench ay nagiging interchangeable na para sa ilan, kabilang sina Grimes at Najee Marshall. Kahit wala si Luka ngayon, nakakahanap kami ng paraan para manalo, sabi ni Kidd. At kapag bumalik si Luka, patuloy kaming makakahanap ng paraan para manalo. Hindi namin inaasahang mananalo sa lahat ng laro. Nauunawaan namin na matututo kami mula sa mga pagkatalo. Ano sa tingin niyo mga kaibigan sa Dallas Mavericks ngayon? Sa kabilang balita naman, nitong Huwebes ng araw naputol ng Los Angeles Lakers ang kanilang 3-game losing streak matapos talunin ang San Antonio Spurs sa score na 119-101. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang panalo ay ang matagumpay nilang pagkontrol kay Victor Wembanyama, ang 2024 Rookie of the Year. Ay nagtapos ng may 20 puntos ngunit may 9 of 20 shooting from the field and 2 of 9 from the 3-point range. Matapos ang laro, tinanong si Anthony Davis tungkol kay Wembanyama sa kanyang pakikipag-usap sa media na ayon kay Davis. Malinaw na capable si Wemby mag-shoot mula sa labas kaya nais naming mag-switch at siguraduhin hindi siya magkakaroon ng open threes. Sa huling 2 laro niya, sa tingin ko nag-attempt siya ng 14 threes per game. Parang ganon. Gusto naming limitahan ng mga attempt na yon at kung mag-shoot man siya, siguraduhin contested ang shots na karamihan naman ay ganon. Maganda ang game plan at sa tingin ko naisagawa namin ito ng maayos. Kapansin-pansin ang sinabi ni Davis tungkol sa pagsisikap ng Lakers na limitahan ang mga 3-point attempts ni Wembanyama. Habang maraming tagahanga ang nais makita ang Spurs superstar na mas umaatake sa basket, malinaw na nagkakaroon na siya ng respeto sa liga para sa kanyang kakayahang mag-shoot mula sa malayo. Si Davis naman ay nagtapos ng may 19 na puntos, 14 na rebounds, 7 na assists at 1 steal sa loob ng 35 minutong paglalaro kung saan nag-shoot siya ng 8 of 14 from the field and 0 of 2 from 3-point range. Ang Lakers ay may record na 11-7. Sa kanilang unang 18 laro na naglagay sa kanila sa ika-5 pwesto sa Western Conference. Ang kanilang susunod na laban ay sa Linggo kung saan haharapin nila ang Oklahoma City Thunder sa Los Angeles, California. Si Dalton Knecht ang nanguna sa Los Angeles Lakers sa kanyang 20 puntos kung saan 7 manlalaro ng team ang nagtapos na may double figures sa puntos sa kanilang panalo. Nag-ambag din si D'Angelo Russell ng 15 puntos. Si Rui Hachimura ng 16 na puntos, si Austin Reeves ng 13 puntos at si Max Christie ng 12 puntos para sa Los Angeles. Pinangunahan naman ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang 20 puntos at 10 rebounds habang si Harrison Barnes ay nagtala ng 19 na puntos, si Julian Champagny ay may 18 na puntos, si Devin Vassell ay nagdagdag ng 14 na puntos
at si Stephon Castle ay may 10 puntos. Natapos ang 4 na sunod na panalo ng San Antonio Spurs ang kanilang pinakamahabang winning streak ngayong season. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Magtuloy-tuloy kaya ang Lakers? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay kasalukuyang nasa kanilang unang 3 laro na pagkatalo ngayong season. Natalo sila sa laban kontra Oklahoma City Thunder ni Otong Araw kung saan hindi nila naituloy ang sanay kahanga-hangang comeback. Natalo sila sa laban kontra Oklahoma City Thunder nitong araw. Wala si Steph Curry na hindi nakapaglaro dahil sa issue sa tuhod at nahulog ang Warriors sa 19-point deficit versus Oklahoma City. Sa kabila nito, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na itabla ang laro sa huling possession. Ngunit hindi na ipasok ni Andrew Wiggins ang layup na maaaring nagtulak sa laro sa overtime. Gumamit si head coach Steve Kerr ng mas maliit na lineup sa simula ng laro na binubuo ni na Brandon Podziemski, Lindy Waters, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at Draymond Green. Sa panayam pagkatapos ng laban, naging tapat si Kerr tungkol sa kanyang desisyon sa lineup. Ang kawalan ni Steph ay malaking bagay para sa amin ani Kerr. Ang pagsasama ni na Trace, Jackson Davis at Draymond nang wala si Steph na isang pick and roll player ay nagiging mahirap sa opensa. Kaya ko ginawa yon. Idinagdag pa ni Kerr ayon sa ulat ng ESPN na si Om Yang Mi-suk na nagustuhan niya ang depensang ipinakita ng kanyang koponan sa comeback attempt at sinabing magiging maayos pa rin ang Warriors sa kabila ng kanilang kasalukuyang slump. Nagustuhan ni Steve Kerr ang depensa ng koponan para makabalik sa laro sa huling 3 quarters. Bagamat mahirap itong talo at nasa 3 laro na skid ang Warriors, iniisip pa rin niya ang malaking larawan. Sinabi niya na maayos ang koponan at ito ay bahagi lamang ng isang 82-game season. Bagamat masakit ang pagkatalo na ito para sa Warriors, inaasahan na magiging mahirap ang laban nang wala si Curry sa lineup. Natalo ang Golden State Warriors sa kanilang pinakahuling laban kontra Spurs, Brooklyn Nets at OKC Thunder, dahilan para bumagsak ang kanilang record sa 13-5 this season. Ang pinakamalaking free agency addition ng Warriors na si Buddy Hield ay nagtala ng 25% shooting from the field in 12 attempts. Ang all-rookie first-team member nila nung nakaraang season na si Brandon Podziemski ay hindi ganun ka naging consistent, ngunit may plus-minus -10. Bago ang pagbagsak kontra Brooklyn at Thunder, ang bench ng Warriors ay nagpapakita ng pambihirang produksyon, nag-a-average ng 52.7 points per game na nangunguna sa liga. Gayunpaman, dahil sa kamakailang season-ending ACL injury ng kanilang two-way bench guard na si DeAnthony Melton, kulang ngayon ang Warriors sa karaniwang firepower mula sa kanilang bench na halatang halata sa huling laban nila. Naghahanap ang Warriors ng panibagong solidong opsyon na maaaring makapagbigay ng puntos o magpatakbo ng opensa at maaaring maging isang posibilidad para kay Mike Dunleavy, ang kanilang general manager, na makipag-ugnayan sa Philadelphia Sixers upang alamin ang tungkol kay Kyle Lowry, isang dating karibal at posibleng Hall of Famer. Bilang isa sa pinakamatalinong manlalaro sa laro at mayaman sa playoff experience, hindi na sorpresa na matukso si Dunleavy na idagdag si Lowry sa isa sa pinakamalalalim na bench rotation sa liga matapos maalis ang trade restriction nito sa Disyembre 15. Kung madadagdag si Lowry bilang floor general ng Golden State mula sa bench, maaari nilang ilipat si Podziemski sa shooting guard position upang matulungan siyang makabangon mula sa kanyang kasalukuyang slump sa opensa. Bilang kapalit ni Lowry, malamang nahihingi ang Sixers ng kombinasyon ng young talent tulad ni Moody at draft compensation, lalo na tila papunta na sila sa isang rebuilding phase. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.